So, after po ng tinalakay po natin nung nakaraan, yung health teaching po natin, which is yung na-discuss ko po sa inyo, ano po yung mga dapat gawin, ano po yung mga kahulugan ng pagiging isang malinis na environment, ano po ang inyong natutunan po? Siyempre, una sa lahat, yung napakahalaga ng role ng isang malinis na paligid kasi kasama nito hindi lang ganda ng kapaligiran, mas mahalaga dito yung pamilya mo na kung malinis ang tahanan, free ka sa disease, safe yung mga tinitake mong tubig, at syempre yung gastos maiiwasan kung malinis ang kapaligiran. So, after po ng inyong natuntunan, na-identify niyo po ba yung mga sanhi po na nagkakos po ng mga breeding sites? Gaya ng yung mga balding naimbak na yung tubig na hindi ginagamit, yung gulong at mga boteng nakatambak sa mga gilid-gilid na bahay na dapat araw-araw chine-check at nililinis. Tama po. So, after po ng ating diniscuss nung nakaraang araw po, napag-isip-isipan niyo po ba na ang ano po yung mga dapat po ninyong gawin po sa paligid po, lalo na po sa labas po ng inyong bahay? Siyempre, yung everyday routine na checking, hindi lang pag-check, siyempre, sa alinsunod nito, yung paglilinis, hingi na rin ng tulong sa kapamilya upang lahat ng sulok-sulok ay makitang malinis. Ayun. So, maraming salamat po. Kayo po ay may natutunan po sa ating health teaching po. Maraming salamat po. Thank you. Kita sa